Beverly Villatema Acebes. Sis Bev, kayo na po. Salamat po. Amen. Praise God. Salamat po, Ate Ninya, sa iyong pagbasa. Akalain niyo po ba na yung ating Ate Ninya, na dating sabi niya may sakit siya, ngayon nakakapagbasa na siya. Amen? Sinong naniniwalang na stroke po yan? Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating mga buhay ngayong oras na to. Tayo po ay pagpalain ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po muna'y manalangin. Hallelujah. Amang banal, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na pinagpala, Ama, ang iyong pangalan, o Diyos. Pinagpala ka, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga buhay, Panginoon, na kami po, Lord, ay patuloy na sumasamba sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyo sa mga oras na to, Ama. Salamat po sa lahat ng pasasalamat na aking mga kapatid. Sa oras na to, patuloy ka namin, Lord, pinupuri, o Diyos, hindi lang sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, kundi sa mga bagay, Panginoon, na gagawin mo pa, mga bagay na hindi namin nakikita na ginagawa mo, at mga bagay, Panginoon, Lord, na sa hinaharap ay inihahanda mo. Tunay nga, O Diyos, na sa oras na to, Panginoon, patuloy kaming magpupuri, Panginoon, sa iyong banal na salita, Ama, na itatanim mo sa aming mga puso, itatanim mo sa aming mga isip, Panginoon, at malakaran namin, Panginoon, na mga salitang ito na maging daan, Ama, ng pagiging godly namin at makasunod, Panginoon Lord, sa iyong mga banal na katwiran, salita at kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ama, ipinapaubaya ko po sa iyo, Panginoon, na ikaw po, Ama, ang mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Langisan mo lang ang aking mga labi, magpahayag ka sa bawat isa sa amin, ituro mo sa amin ang pinakagusto mo, Panginoon Lord, na ilatag ngayong oras na to. Katagpuin mo ang bawat isa sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, sa salitang ito, O God, na ibinaba mo ngayong oras na to. Pagpalain niyo po ang bawat isa, linisin, hugasan, Panginoon, transform mo kami, i-purify mo kami, Panginoon, kung ano man ang nakikita mo, Ama, sa aming mga puso sa ngayong oras na to. Lord, kung nakikitaan mo ang bawat isa na namumroblema, Panginoon, pawiin mo ang problema at palitan mo ng kapayapaan. Kung nakikita mo, Panginoon Lord, na may humihina ang katawan, Lord, hallelujah, in the mighty name of Jesus, dalangin ko po ang kagalingan sa mga oras na to ng physical, emosyonal, Panginoon Lord, hallelujah, pinansyal, sa kanilang buhay, Panginoon, hallelujah, at isang tabi nila ang lahat ng bagay na kanilang iniisip o nagiging distraction, Panginoon, upang hindi sila makapag-focus sa iyong banal na salita, Ama, upang mangusap ka sa espiritu ng bawat isa sa amin, O Diyos. Panginoon, pinagpala na po kami sa iyong banal, Panginoon, na presensya sa oras na to. Salamat po, O Diyos, na nandito ka sa kalagitnaan ng gawain namin. Salamat na nararanasan namin at mararanasan namin ang kapangyarihan ng iyong presensya at salita na siyang nagbabago at magpapabago sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin itinataas ang karangalan, katwiran, Panginoon, kapangyarihan, hallelujah, at kalwalhatian, Panginoon, sapagkat ikaw ay karapat-dapat, Ama. Hayaan mong makilala ka pa namin ng mas higit pa kaysa kahapon, Panginoon, at makilala ka namin ng mas malalim pa kaysa kahapon, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lang ang magliwanag, Panginoon, at magginang sa buhay ko. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng gawaing ito, ngayon pa lang, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So nakikita po natin, no, salamat po sa nag-share ng screen. Ako'y taimtim, sabi niya, sa pangako sa aking sarili na di titingin ng pagnanasa sa iba. Amen. So makikita po natin dito sa kwento po ng Job, ano po? Alam niyo po, kung mas mapansin ninyo, ang Proverbs 31 ay tungkol sa godly woman, no? Para sa tinatawag na virtuous woman. Amen? Yung pong Proverbs 31. Sa Job po 31, ito naman yung tinatawag na para sa akin as I read sa pag-aaral ko, ito yung para sa mga godly men. Ito yung mga katangian na dapat meron ang godly men.
na po, ay inaanyayahan ko yung mga kalalakihan, no? Even kayo ay mga pastor na, basahin ninyo ang Job 29 for sure, and mga kalalakihan na hindi pa nag-aasawa o may asawa na, no po, yung Job 29 at Job 31 po will encourage you, no? At magtuturo po sa atin, no? Bilang mga kalalakihan kung paano maging responsableng ama, responsableng lalaki, o maging godly man. Amen? This is para po sa bawat isa sa atin, no? Sa may pupulutin at pupulutin tayo. Ito yung refleksyon ng isang godly man, okay? Sa katauhan po ni Tatay Job. So makikita po natin dito from verse 1 to 4, no po, makikita natin that Tatay Job, ano po, ay hindi talaga siya guilty sa lust, no? Lust of the flesh. Na makikita natin doon ang katangian ni Tatay Job na pure po ang kanyang puso, pure ang isip niya, no? He's not guilty, no? Dito makikita na dapat ang isang lalaki po, ang isang godly man o woman, ano po, sabihin na natin, ay dapat honest, matapat. Amen? Matapat ka po, hindi lang sa mga tao sa paligid mo, no? Dito sinasabi niya kasi dito, I have covenant with my eyes. Why then should I look upon young woman? No, dito, yung katapatan niya sa asawa niya po yung sinasabi niya. Na po, for what is she allotment of God from above, and inheritance of Almighty from the high. It is not destruction. It is not it is not destruction for the wicked, and disaster for the worker of iniquity. Does he not see the way and count all my steps? Amen? So, dito sa Tagalog, makikita natin, ano po, anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos? Sabi niya dito. Ay, nawala. Si Kuya. Nabasa ko na po yung 1 sa 2 po. Yan, sa 2 po. Kasi wala akong Tagalog po dito. Ayan, sabi niya, anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gagawin? Amen? So, dito po, from verse 1 to 4, makikita niyo dito, yung honesty. Na po, na sinasabi po ni tatay bilang human scale, bilang blameless man, no? Bilang godly man, no po? Dapat hindi ka tumitingin sa ibang mga babae, 'di ba? Kung ikaw ay may girlfriend na, 'di ba? Ganyan, may mga 'di ba? May asawa ka na. Dito sinasabi niya, hindi siya katulad ng mga ibang tao. Ako ba? Parang gano'n, puro mga patanong yung sinabi niya. 'Di ba, ano bang ginawa ko, 'di ba? Tumingin ba ako sa mga ibang babae? Yung bang mga mata ko itiningin ko sa mga batang babae? Kumbaga, yun yung sinasabi niya, I am not. Hindi ko ginawa 'tong mga klase ng karumaldubal na na 'to, ng wickedness na 'to, ng mga kasamaan na 'to. Hindi ko 'to ginawa sa asawa ko. Amen? Yun yung mga sinasabi niya po dito from verse 1 to 4, makikita nyo na hindi ako guilty sa kahalayan. Hindi ako tumingin ng kahalayan sa ibang tao kasi may mga lalaki talaga, 'di ba? Alam mo na may girlfriend ka. 'Di ba? Kung makapag-ano ka pa sa social media, titingnan mo pa talaga 'yung sumasayaw, 'yung mga gumigiling, 'di ba? Alam niyo po, no, kung di niyo nalalaman at hindi po tayo madalas nagbabasa ng Bible sa mga bago dito na mananampalataya, ang pagtingin ng mahalay, amen, sa kababaihan po ay kasamaan sa harap ng Panginoon. Amen? Yung mga kalibugan. Amen? Sorry po for the word, but I believe you are not a kid anymore. Hindi na po tayo mga bata dito. And I believe wala naman pong 18 pababa. Diba po? Para po magpiliin ko pa yung mga word na sasabihin ko po sa inyo. Amen? So dito po yung mga kalaswaan. Amen? Pag-uusap ng malaswa. For example, girlfriend mo pa lang, boyfriend mo pa lang yan. Baka naman nagse-sex pa kayo online, Kristiyano ka na. Amen? Baka naman nagse-sex pa kayo at ginagalaw mo yung katawan mo, lalaki, ikaw din, babae. Di ba? Yung mga kababuyan na ginagawa ng hindi mananampalataya at hindi na dapat ginagawa ng mananampalataya. Kung naniniwala po kayo that your body is a temple of God, tigilan po natin yung kabubuyan at kalaswaan. Hindi na po panahon ngayon, no po, para magkaroon tayo ng self-righteousness na girlfriend ko naman 'yon, asawa ko naman 'yon, kaya okay lang na babuyin ko 'yung sarili ko, okay lang na mag-sex kami sa online kasi asawa ko naman 'yon.
Kung ikaw ba ay templo ng Panginoon at tinatawag mong holy ang katawan mo at ang nakatira sa katawan mo ay holy, do you think gagawin yon ng Panginoon sa katawan niya, sa sarili niyang templo, ang babuyin ang sarili niyang templo? Amen? Di ba po? Pag-isip po kayong mabuti kung tama po yung mga katwiran. Kasi kung ganun po ang ano nyo, yan po ay katwiran ng mga wickedness. No, na may sarili kang batas na sinusunod mo, may sarili kang katwiran na hindi mo naiintindihan ang salita ng Panginoon. Kaya minsan nga kapag yung mga makamundo nagkaroon ng girlfriend na mga Christian na, 'di ba? Nagde-demand sila ng mga bagay sa kanilang mga girlfriend na hindi na pwedeng ibigay. Amen? Kasi they understand. Kasi naunawaan nila yung pagpapahalaga sa templo na to, sa katawan na to, na dapat ito inaalagaan, na dapat ito nire-respeto, na dapat ito binavalue dahil may importansya ito. Dahil hindi na lang ito basta katawan mo. At once you said you surrender to Jesus, no, wala nang sayo. No po? Wala nang sayo. Amen? Kapag sinabing sinurrender mo na at binigay mo na ang buhay mo sa Panginoon, ano pa yung sayo? 'Di ba? Kaya nga sabi sa Roman 12:1 and 2, 'di ba? Ihandog mo 'yung sarili mo na banal at walang kapintasan. Kasi po yung paglilingkod lang talaga ang masaserve natin sa Panginoon. Maging kapuri-puri tayo sa harap ng Panginoon. Amen? At ikaw na lang po ang sumagot sa sarili mo, kapatid. Tanungin mo 'yung sarili mo. I-self-check mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Binababoy mo ba 'yung katawan mo? Ginagawa mo ba tong mga bagay na to? Amen? Kasi kung nararanasan mo yung pagbababoy sa katawan mo at hindi mo to alam dati, ngayon alam mo na. Ngayon narinig mo na. Hindi aksidente na narinig mo to ngayon dito sa gawain na to, na nandito ka at nandito ako. Kasalanan po, no, ang lust of the flesh. Amen? Kapatid, hindi po tayo nabubuhay sa rule ng mundong ito. We are not from this world, sabi nga. Hindi po tayo galing sa mundong ito, kaya nga tayo tinatawag na born again. We born from above. Amen? We born from above. Kaya ang rule natin is spiritual. Na po? Sabi ng doktor, okay lang naman na mag-masturbate Kasi magkakaroon ng prostate, ganito, mga ganyan-ganyan. Amen? May sakit sa lalaki, ganon. Kaya okay lang daw po na mag-masturbate. Kapatid, when you live by Christ, na po, hindi pa hintulutan ng Panginoon na magkasakit ka. Hindi pa hintulutan ng Panginoon na magkaroon ka ng cancer dyan sa ano mo. Hindi pa hintulutan ng Diyos yun. Maniwala po kayo. Kapag ang katawan na yan, alam ng Panginoon na gagamitin mo para sa kalwalhatian na yan, nananampalataya po ko at naniniwala ako na hindi pa babayaan ng Diyos ang katawan na yan. May patotoo na nga sa tinin niya, galing sa paralyzed. Diba? Ngayon nagsasalita, ngayon naglalakad, nagsisimba pa, nagbabike. Amen? Yes, maaaring binagdaanan, pero hindi niya pananatilihin. Amen? Kaya hindi po ko naniniwala na pag ikaw born again na, kapatid, at ikaw ay born again na sinasabi mo, tas ginagawa mo pa tong mga kalaswaan na to, amen? Yung mga lust of the eyes mo, yung panonood mo na mga gumigiling na yan, ano po, ibig sabihin nangingibabaw pa yung laman mo. Amen? Nangingibabaw pa yung, ang sexy naman itong babae na to. Meron ka sa loob mo, sa katawan mo ng kalibugan, ng kalaswaan. Amen? Nangingibabaw pa rin. So, kailangan mo yan ipid ng ipid. Ano po? Ng salita ng Panginoon. Kapatid, magbasa ka ng salita ng Diyos. Para mas mangibabaw yung spiritual, yung godly man sa buhay mo, kaysa yung makalaman. Amen? Kaya mo to narinig ngayon kasi pinapaalala sa iyo at sa akin ng Panginoon na kung itong mga kalibugan na yan, yung mga kaanuhan mo sa babae o sa lalaki man, amen? Kung ikaw ay may addiction, kasi hindi lang lalaki po ang may addiction sa sex, may addiction din ng babae, amen? No po, yung mga kahalayan na yan, that is all wickedness. Kasamaan po yan sa harap ng Panginoon. Amen? Search yourself. Search your heart. Search your mind. Amen? Kasi itong portion na to hindi po galing sa Diyos. Amen? Maging malinaw po yan sa bawat isa sa atin. Ano po? Hindi na po tayo mga bata.
Hindi na po tayo mga ano, no, mga musmus pa para katwiranan po yung mga ganyan. And then sa verse 5 and 8, makikita niyo po dito, no po, na that he was not guilty of falsehood. No po, makikita niyo dito that yung katapatan niya, no po, kung siya ay lumakad daw sa mga bagay, ano po, na walang katapatan, kung siya ay lumakad sa mga bagay po na alam niya na walang integrity ang Diyos, kung ako ay lumakad, 'di ba, na nag-turn away ako sa lakad ng Panginoon, kung ang puso ko ay lumakad ng hindi after my eyes, 'di ba, na hindi ko nakita yung mga spot, 'di ba, ng mga kamay ko na nadungisan ako, 'di ba po? At yung mga tinanim ko, 'di ba? Yung iba yung kumain, and yes, sabi niya, let my harvest be rooted out. Amen? Yun po yung mga sinabi niya, no? Sabi niya, kung ako'y lumabi sa landas, 'di ba? Sabi niya po, masira nawa ang aking pananim, 'di ba? Siya po mismo ang nagsasabi noon. Na po, kung dito sinasabi niya, bilang isang godly man, no? Kailangan matuto tayo na mag-give ng portion to someone deserving. 'Di ba? Kung magbigay ka sa mga tao na alam mo na deserving silang bigyan. Na po? Dito pinapaunawa sa atin ano na kung naging makasarili ba siya, 'di ba? At lumakad siya ng walang katotohanan, no? Dito sinasabi niya, I live with blameless life, 'di ba? Because he lived in essentially truthful life. Nabuhay siya ng katotohanan. Na po? Kasi nakikita naman natin from sa mga pinagdaanan natin, alam natin na may takot si Job. Amen? Kaya nga noon nag-aalay siya, 'di ba? Ng alay niya sa Panginoon dahil natatakot siya. Nagiging honest siya kasi hindi niya nababantayan yung mga anak niya ng 24 hours, 'di ba? At ganun din kailangan ine-examine niya, 'di ba? Tayo din po ine-examine natin. 'No po? Na siya po, takot talaga siya na makagawa ng hindi po katapatan. Kaya nga, kumbaga sa tinitimbang niya, yung honesty, yung honest scale ng buhay niya, ine-examine niya yon in honest way. No? Kaya dito yung mga tanong niya, sige, kung nakagawa ako noon, 'di ba? Hindi na hayaan ng Panginoon na hindi siya umani, 'di ba? Parusahan siya ng Panginoon, 'di ba? I-curse ng Panginoon yung mga crop na yon at mag-fail yon. Amen? Huwag siyang bigyan ng ani kung nangyayari yon. Pero nakita naman natin, 'di ba, yung buhay niya nung hindi pa pinakailaman at pinahintulutan ng Panginoon, nakita natin na mayaman siya at sagana siya. He is a wealthy man. Amen? He's a wealthy man. Hindi ako ng babae, sabi niya, nabuhay ako ng tapat. Amen? Kung merong kailangan bigyan, nagbibigay ako na mga portion para sa mga tao na yon. Hindi ako naging makasarili. Amen? Yun yung sinasabi niya dito. Kaya confident po siya, no? Natawagin talaga yung curses upon him. 'Di ba? Siya mismo ang naghahamon. Sige. 'Di ba? I-curse ako kung totoo na hindi totoo yung sinasabi ko. 'Di ba? Kaya yun po yung no, na sinasabi niya dito na kasi alam niya yung katapatan na paglilingkod na ginawa niya. 'Di ba? Hindi ko sinasabi ito, sabi niya gano'n, 'di ba? Para anuhin niya yung Panginoon. Hindi gano'n 'di ba? Kasi yung righteousness na tinitimbang niya is ayon din sa pamumuhay ng mga tao, ng normal na tao, 'di ba? Na kung ano yung itinuturo sa kanila, 'di ba? Ayon sa mga yun po yung inaano niya, nilalakaran at tinahakbangan niya. 'Di ba? Kakausapin pa niya ba yung Diyos kung alam niya, 'di ba, na siya ay guilty, 'di ba? Sino pong tao dito ang maglalakas loob na hamunin mo yung Panginoon na, sige, parusahan mo ko, 'di ba? Kung ikaw alam mo sa sarili mo na talagang may ginawa ka. 'Di ba? Alam po natin 'yon. Kaya andun po yung honesty niya na hindi siya natatakot sa curse. Kasi po, never talagang maka-curse ang isang tao without a cause. Na po? Lalo na kapag alam ng Panginoon na righteous kang namumuhay. Pero dahil dito sa kwento na to, alam natin na nagbabasa tayo, na ito ay lahat pinantintulot ng Panginoon. Para sa buhay naman natin ngayon, all things work for good to those who love God.
'Di ba? Sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, maiintindihan mo na mabuti at masama ang nangyayari sa'yo, alam mo na mabuti ang Diyos. Amen? Na walang bagay na pahintulutan sa'yo na hindi mo makakayanan kasi tapat siya. Na siya rin ang gagawa ng kaparaanan. Amen? Yun po ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Amen? Kaya ito po yung pinoproclaim niya. Amen? Makikita natin sa verse 12, tingnan po natin, sa verse 12 naman po, hallelujah. Makikita natin dito, inulit niya ulit yung tungkol sa adultery. Amen? Maano po natin dito, dahil alam nating lahat, patingin nga po yung verse 12, kuya, sabi niya dito, pagkat iyon ang apoy na di mamamatay at iyon din ang tutupok sa aking buong kabuhayan. Amen? We know na po na kung siya ay nakagawa po ng adultery, amen? O yung pagsamba sa Diyos, pagsamba po may inidolatry siya, may sinamba siya na hindi po ang Panginoon, 'di ba? Yun ang mag-burn down ng tahanan ko. Totoo po 'yun. Po? Dahil alam naman natin na kapag tayo ay sumamba, sa alam natin o gumagawa tayo ng bagay na hindi po pinagagawa, I'm not adulterer, sabi niya doon. Sinasabi niya, hindi ako adulterer. Amen? Kaya dito sinasabi niya, if my heart has been enticed by woman, 'di ba? Dito makikita po natin dito na yung puso niya, 'di ba? Yung puso niya yung inaano niya. Kung yung puso ko, kasi yun yung talagang inaano sa Panginoon, yung puso mo nakikita ng Panginoon. Ito yung area ng integrity ni Job, itong puso, 'di ba? Ito yung sinasabi niya, yung puso ko, 'di ba? Tingnan mo, 'di ba? Tingnan ng Panginoon yung puso ko. Ikaw din, tayo, itong puso mo. 'Di ba? Ito yung pinaka-area ng integrity ng tao, alam ng Diyos. Kaya nga sabi, kung anong lumalabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Amen? Ito yung nagpo-proclaim ng faithfulness natin. Itong puso na to. Ito yung kay Job, ito yung nagpo-proclaim ng faithfulness niya sa kanyang asawa, sa kasal niya. 'Di ba? At naiintindihan niya na ito, 'di ba? Kung ang puso niya nagbigay ng attention sa ibang tao, 'di ba? Dito natin makikita din sana nagkaroon siya ng sexual affair sa iba or nagkaroon siya ng ibang katulad ng ibang mga katulad ni Solomon, 'di ba? Ni Tatay David, 'di ba? Walang ganon na nangyari kay Tatay Job. 'Di ba po? Kaya dito makikita mo yung significant truth na tinatouch ni Tatay Job. Na sabi niya, siya sa atin, parang ganun yung sinasabi niya, siya sa atin yung puso ko. Amen? Kaya tayo po, lahat ng bagay po na nagiging decision natin, because of our choice we make. Amen? Yung choice natin na pinipili sa buhay natin, yun yung iaak natin. Because once na tayo ay pumili, kung saan natin gusto, kung ano yung mga hilig natin, kung saan yung mga bad or good habit natin, yun din ang magsuturo sa'yo kung ano yung iaak mo. Amen? Yung puso na to. 'Di ba? Dito mo mararamdaman yung mystical or magical power ng romantic love. Amen? Dito mo mararamdaman, kaya nga ito yung binabago ng Lord sa atin eh. 'Di ba? Instead na magkaroon, sabi niya, instead na magkaroon siya ng mga wicked pa na dahilan, 'di ba? Tingnan niyo yung puso ko, parang ganoon. Ito yung tingnan ninyo kung meron ba itong iniquity, 'di ba? Na pwedeng maging deserving niya of judgment. Sige, gawin niyo. Kasi He understand. He understand na lang yung mga bagay na dapat niyang i-control na mai-allow niya na pumasok dito sa puso niya. 'Di ba? Alam niya na kung may mga bagay na ipapasok siya sa puso niya, pag may pinasok ka na masama sa puso mo, masama rin magiging resulta nun. Pero pag may pinasok ka na mabuti sa puso mo, alam mong mabuti rin na magiging resulta nun. At alam niya, kilala niya, at naiunawaan niya kung sino yung Diyos na sinasamba niya. Amen?
Kaya napakahalaga po ng puso natin, no? Kung ano yung mga pinapasok at nilalabas natin dito, makikita yung katapatan mo. Amen? Dito po makikita kung nagkakaroon ka rin ng adultery. I'm not adultery, sabi niya dito. 'Di ba? Kung adultery ako, sige. Nakita niyo sanang binurn na yung house niya. 'Di ba? Amen. So, dito po makikita natin, hallelujah, na purihin ang Panginoon. That sa 13 po hanggang 15, 'di ba? Dito rin pinapakita niya kung paano siya nag-treat ng mga employee niya. Amen? Yung mga servant niya. Kung paano niya tinrato yung mga servant niya. Na po? Dito tinanong nila, hindi ba equal lang tayong lahat? 'Di ba? Sinabi niya po doon, no? Dito makikita ninyo dito. Alam niyo po ang isang tao, makikita mo ang ugali ng isang tao pag marunong siyang magtrato ng mga klasing tao na mas mababa pa sa kanya. Kapag marunong kang magtrato ng lower na mga tao ng mas mababa pa sa'yo, kunyari, mga katulong, servant, 'di ba? Yung mga ganyan, yung nakikita mo mga namamalimos, 'di ba? O nagtitinda sa kalye na mas mababa sa kasi ikaw may pinag-aralan ka, ganito ka, 'di ba? Makikita mo po ang tao na godly kapag how they treat yung mga taong mas mababa pa sa kanila. Yun yung sinasabi ni Job. Kung hindi ako naging mga makatarungan, 'di ba? Sa mga male or female kong servant. Na magko-complain sila sa akin. 'Di ba? Hindi sana ako itataas ng Lord. Amen, kasi sabi ng salita ng Panginoon, ibinababa niya mayabang, 'di ba? Ibinababa po ng Diyos yung mayabang, nagmamalaki ka, 'di ba? Ibababa ka ng Lord. Amen? Pero kung ikaw ay klase po ng tao, amen, na mapagkumbaba ka at alam mong ilagay yung sarili mo dahil alam mo na lahat ng bagay ay biyaya lang din ng Panginoon sa'yo para i-share mo sa ibang tao at maging tama ang maging pantay ka sa kanila. Hindi dahil nasa posisyon ka. Amen? Dahil yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Si Job po, naging continue yung pagre-represent niya, 'di ba? Ng kanyang own righteousness, 'di ba? Sa pagtrato ng tama, ng mabuti at may compassion sa kanyang mga servant. Mapababae man siya o mapalalaki. Hindi po siya nagtangi. Amen? Kaya yun yung dapat na application din natin na makuha natin sa sarili natin. Amen? Because we are body of the Christ. We are all body of the Christ. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay lahat. Kailangan natin ng bawat isa. Magkakaiba man tayo ng ginagawa, iisa lang ang nilabasan natin. We're human, 'di ba? Lahat tayo po, no? Kung ikaw ay pinanganak na kay Kristo, 'di ba? Lahat tayo. Lahat tayo lumabas sa sinapupunan ng mga magulang natin, we're all equal, 'di ba? Lahat tayo na born again. Amen. I believe at naniniwala ako kung hindi ka pa na born again ngayong oras na to, tanggapin mo si Christ sa puso mo. Yung totoo. Yung totoong tumatanggap ka. Yung totoong willing ka na mag-serve sa Kanya. Yung totoo na sinusurrender mo yung buhay mo na, Lord, ito na yung buhay ko. Kasi apart from you, wala namang silbi tong buhay na to. 'Di ba? Ikaw na yung manguna. Ikaw na yung magpalakad ng buhay ko. Yung plano mo na lang yung masunod. 'Di ba? Let me be your servant, God. Let me be your servant. 'Di ba? Ako yung gusto ko mag-serve sa iyo. 'Di ba? Hindi yung Diyos yung papasunurin natin sa atin. Amen. You cannot be higher than your shoulder, sabi nga. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng maging higher sa head. No? Yung shoulder mo hindi pwedeng maging higher sa head. Because Jesus is the head. At mananatili siya doon. Sumunod at hindi ka sa Diyos, mananatili siyang Diyos. Amen? Mananatili po siyang Diyos. Amen? So, sa verse 16, hanggang sa verse 23, makikita natin dito, hindi niya biniktima yung mga poor at mga mahihina.
na po, naging patas siya sa mga mahihirap. Amen? At sa mga mahihina. Amen. Napakahalaga po, ano? Sabi niya nga, sinabi niya rin dito, break my knee. No? Ganun talaga siya makipag-usap sa kanila, no po, nung pinoproclaim niya na yung kanyang ano. 'Di ba? Yung puso niya nandun sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Amen? Ganun din ba yung puso ninyo? No po? Yung genuine na pagtulong, hindi yung pagtumulong tapos biso sinusumbat. Amen? No po? Yun yung sinasabi niya dito, no po? Alam nyo, napakahalaga po ano na makilala natin yung mga tao na kasama natin from our down. No, kung yung nasa down tayo, yung mga tao na nakasama mo nung nasa down ka, yun yung mga tao na nagmamahal sa yung totoo. Hindi yung mga tao na nandun ka na sa katagumpayan. Amen? Yung mga tao ng panahon na naghihikahus ka, yung walang naniniwala sa'yo, yun nandyan sila sa tabi mo, yun yung mga dapat na mga tao na bigyan mo ng halaga, bigyan mo ng importansya, hindi yung mga tao na kung kailan ka nakaangat, nandun sila. Amen? At hindi lahat ng nangangailangan, na po, para mabalanse natin, hindi lahat ng nangangailangan, ibibigay mo yung pangangailangan nila. Sometimes you just need to give them pamingwit. No? Bigyan mo sila ng pamingwit para sila yung mangisda. Amen? Hindi lahat ng bagay kailangan mo iserve sa kanila. No? Hindi tayo tinuturuan dito mag-tolerate. No? God is teaching us to teach them, 'di ba? Na tumulong tayo na hindi lang lagi hindi mo isusubo kasi ayaw din po ng Diyos ng tamad. Amen? Pero hindi natin kailangan po na pagsamantalahan din yung mga tao na mahihirap at mahihina. Hindi yun tinuturo sa atin ng mga Panginoon. Ng Panginoon. Kung ikaw ay godly man o godly woman, hindi mo to gagawin. No, sa mga widow, alam mo na ano na sila, widow na sila, 'di ba? Alam mo na ulila na sila. Amen. Wala na nga silang mga magulang, 'di ba? Do you think deserving nila yung apihin pa? 'Di ba? Or mas maganda na magbigay ka ng grace para sa mga tao na 'yon. Amen. Kaya yun yung dapat i-keep natin sa puso natin kung meron po tayong godly fear. 'Di ba? At yung love ng Panginoon ang nararamdaman natin po, magbigay tayo. No po, sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ayan. Kaysa po, anuhin natin yung pintasan natin or alipinin natin sila, 'di ba? Tumulong po tayo. Yun yung sinasabi dito. Magkaroon tayo ng puso ng pagtulong kasi ganun ng buhay po si Tatay Job that time. No po? Kasi yung mga good deeds natin, ito po yung ebidensya ng righteousness in simple way. Na po? Na ordinary thing para sa'yo, pero sometimes yung small kindness mo, yung small goodness mo sa ibang mga tao, it change. Nakapagbabago po to ng buhay ng ibang tao. 'Di ba? Ito rin yung way na pwede mong gawing way para makilala nila yung Panginoong Diyos. 'Di ba? Yung nag-a-act ka na alam mo na kahit nahihirapan ka, andun din yung pagtulong mo, andun yung pagmamalasakit mo sa kanila, nag-e-express po yun ng love. Amen? Kaya yung goodness po natin, amen, at yung kindness po natin, ebidensya po rin yan na nasa iyo, no po, ang Holy Spirit. Amen? Kasama po yan, part po yan, no, na binabago ka ng Lord inside and out, lumalabas yung genuine na pagtulong, 'di ba? Yung genuine na pagmamahal. Amen. So sa 24 and 28 po, amen, makikita niyo doon, hallelujah, hindi siya greedy. Na po? Hindi siya seeker, hindi siya naghahanap ng mga false god sa pamamagitan ng mga kayamanan. Amen? Kung ako'y umaasa sa aking kayamanan at gintong dalisay ang pinananaligan. 'Di ba? Sabi niya po dun sa 24. Kita niyo po. Hallelujah. 'Di ba? Sa 24 at hanggang 28 po makikita niyo doon.
no? Yung kayamanan ng mundo. Yung mga kayamanan ng mundo, hindi ako dito, no? Ni-reject niya po 'yon. Hindi ako dito nagsasaya sa mga bagay na to. Hindi ako greedy. Dito sinasabi niya, I am not greedy or nagsisik ng mga bagay na kayamanan sa mga false god na katulad ng ginto, 'di ba? Amen? Na katulad ng mga kayamanan sa mundo. Kung ako'y nakatangay kahit lihim lamang o nagpugay kaya sa sarili kong kamay. Kung siya daw natuwa, 'di ba? Sa sarili niya o nag-rejoice siya, 'di ba? Amen? Yun po yung sinasabi niya doon na para ipakita na hindi ako naging ganid, greedy, 'di ba? At hindi rin siya sumandal o nag-yield sa mga false god sa mundong ito. Hindi ko doon nilagay yung pag-asa ko. Yun yung sinasabi niya. Kaya tayo po, no, alam ni Tatay Job dito sa kwento na ang wealthy man, na po, hindi mo makikita, na po, hindi mo pwedeng iasa ang totoong mayaman, hindi mo inaasa ang iyong pag-asa sa kayamanan mo. 'Di ba? O sa pagtitiwala mo sa mga kayamanan mo. Na po, ang ini-insist niya dito, hindi po doon, 'di ba? Hindi ko doon nilalagay yung aking pag-asa o ang aking confident. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya dito. Amen. Hindi ko rin yun pinagsasaya o pinagmamalaki. 'Di ba? But yes, wealth is great, 'di ba? Ang kayamanan totoo naman, 'di ba? Na malaking bagay ang magagawa nun. 'Di ba? Mabuti ang kayamanan kung sa buti po natin, 'di ba? Ipa-practice na gamitin. Amen. Kung itong mga kayamanan na to i-engage natin sa mga bagay po na alam natin na para sa Panginoon. Amen? To show our worship. Na yung puso natin, yung puso natin, nag-aalay tayo, 'di ba? Nagbibigay tayo. Nakalakip po, hindi dahil umaasa tayo sa kayamanan na yun, kundi pinapagamit natin yung portion na yun para sa paglilingkod ng sa Panginoon. Amen? Pero hindi doon natin nilalagay yung pag-asa natin. Kasi pwedeng tawagin ng mga false god po yun. Ano po? Hindi sa gold dapat natin nilalagay yung hope natin at hindi rin sa riches natin. But we put our hope in God alone. Amen? In God alone. Napakahalaga po na dapat alam natin na yung pag-asa natin, anuman ang sitwasyon mo ngayon, kapatid. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Amen? Kahit pa even sa mga pangangailangan mo, na po, wag nating ilagay yung pag-asa natin sa mga bagay sa mundong ito. Kundi ilagay natin, mapalad ang taong umaasa sa Diyos. 'Di ba? Sa Diyos ka umasa. Amen? Na po, napakahalaga po nun. Hindi po sa mga idol, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga bagay dito sa mundo na to, Hallelujah. Kaya purihin po ang Panginoon, Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe talaga. Nakaka-bless po, yung mga mensahe na talagang ginigising tayo ng Panginoon kung saan tayo dapat magtiwala, Tayo ay magtiwala sa Panginoon, no? Sinabi niya dito, this is also would be iniquity deserving of judgment, for I would have denied God who is above. Kapag ginawa ko tong mga to, kapag umasa ako sa kayamanan na to, sa mga bagay na to na nasa paligid ko, sa mga Diyos-Diyosan na yan na ginagawa ng ibang tao, ito rin ay isang bagay na magsasabing dinideny ko yung Diyos ko. Na hindi siya above sa akin, di ba? Na hindi siya yung nauuna. Na hindi siya yung priority ko. Amen? Kaya po tayo, alam natin, na nababasa natin ang salita ng Panginoon. Nakikita natin na kung anong inuuna mo, yun ang priority mo. Kapatid, tanungin mo yung sarili mo ngayon, ano yung inuuna mo? Ano yung pinapriority mo? Meron bang mas higit sa Diyos mo? Diba? Yun yung mga tanong na i-apply mo sa sarili mo ngayon. May mas higit bang nauuna kaysa sa Diyos? Baka naman mas mahal mo pa yung boyfriend mo kaysa sa paglilingkod mo sa Panginoon. O baka naman, mas tinatangi mo yung anak mo kaysa sa Panginoon. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, di ba?
Kung ang iyong asawa, anak, kapatid, 'di ba, ay higit kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. 'Di ba? Hindi tayo karapat-dapat maglingkod sa Panginoon kung ganun po ang ating standard. Amen? Napakahalaga po kung saan natin inilalagay yung ating standard ng pananampalataya. Yung priority, 'di ba? It's only Jesus. Sa Panginoon po. Ang pag-asa sa Panginoon. Ang buhay sa Panginoon. Amen? So sa 29 and 30 po makikita natin na po yung generally makikita natin. Paki-mute nga po yung bagong pasok. Salamat po. Now, makikita natin generally sa buong kabuuan po ng kwento na walang dapat isisi sa kanya o pagbintangan siya na hindi siya naging righteous sa harap ng Diyos. Na po, he is genuine, blameless. Amen? Kaya, alam niyo po, no, kahit na ano pong nangyayari sa buhay natin, hindi dapat tayo ma-distract sa mga bagay. Amen? Kasi dito, ipapakita dito, sinabi niya dito, no, if I have rejoiced at the destruction of him who hated me, na po, or lifted myself of evil found, sabi niya sa Tagalog, pagdurusa ng kaaway, hindi ko ikinatutuwa. Ni sa kanila'y kapahamakan ako ay nagsaya. 'Di ba? Hindi tayo natutuwa pag may nangyaring masama, 'di ba? O may evil na nangyari sa iba. Hindi natin 'yun kinatutuwa. Amen. Kaya nga sa buhay na 'to, no po, sa buhay mo kapatid at sa buhay ko, occasionally, no po, meron tayong mga kaaway. Na po, at merong mga taong magagalit sa'yo at magagalit sa akin. Amen? But, you know, sabi nga, some of them makikita mo, totoong kaaway mo talaga. Amen? Some of people talaga sa mundong ito, talagang totoong kaaway mo sila. Pero yung iba naman, some of them, temporary lang nakaaway mo. Panandalian lang, pag okay na ulit kayo. 'Di ba? Ano man kapatid, ano man yung klase ng kaaway mo, totoo man 'yan, true enemy man 'yan o temporary man 'yan, 'di ba? Ano po, ang God forbid, sabi nga, na po, God forbid that we should rejoice in their destruction. Na po, hindi tayo dapat matuwa we shouldn't, na po, hindi po tayo dapat matuwa na po kung sila po ay pinaparusahan. Totoo man sila o temporaring mga kaaway natin, hindi dapat tayo natutuwa. Amen? Kasi alam naman natin makatarungan ng Panginoon eh. Na magbigay tayo ng grace. No, ibigay natin yung grace. Sabi nga, bless those who, kapag kinocurse ka, di ba, mo sila. I-bless mo sila. Kasi ang Diyos naman po ang maggaganti sa iyo eh. Kung ano man yung ginawa sa ng mga tao, na po, ang Diyos naman ang gaganti para sa iyo. I-bless mo lang sila. 'Di ba? Wala namang masama na lagyan mo ng boundary rin yung sarili mo sa kanila eh. Kasi ang mahalaga na patawad mo sila. Na po, hindi naman kasi lahat talaga isama natin sa circle natin eh. May mga bagay din na pinapalayo tayo ng Panginoon. Si Tatay Abraham, pinalayo din sa pamilya niya. Pinalayo mismo sa pinakabayan niya kasi hindi yun makakatulong sa kanya kasi nagsaserve sila sa ibang God. Amen? Sometimes God also pinapalayo din tayo ng mga tao, sa mga tao, no? Sometimes even sa family natin ilalayo din tayo eh. Kaya nga minsan nasasaktan tayo mismong kapamilya natin, kaaway natin eh. Amen? Habang tinuturuan tayo ng Panginoon. Habang tinuturoan tayo ng Panginoon, alam nyo, habang binabasa ko to, tinuturo sa atin ng Panginoon, we should stand to the higher standard. Huwag nang maging distraction sa atin, galit sila sa atin, okay na. 'Di ba? Ang mahalaga, tayo, alam natin yung position natin. I-level up mo yung standard ng pananampalataya mo. I-level mo yung standard, amen, ng pananampalataya mo na alam mo na sa Diyos ka, yung righteousness mo, kahit ano pang sabihin nila, kunyari ka pang maka-Diyos, ganito ka naman, 'di ba? We don't believe that because our righteousness is not because of our work, but because of the finished work of Jesus Christ. Amen? 'Di ba? Kahit ano pang sabihin ng mga tao.
Ganito ka naman dati, ganyan ka naman dati. Sorry kapatid as far as I know, pinatawad na ako ng Panginoon. 'Di ba? I-hire mo na may pagtingin mo sa sarili mo kahit ikaw na yung pinakamahirap sabihin na diyan sa baryo nyo, pinili ka ng Diyos eh. 'Di ba? I chose you, hindi ikaw ang pumili sa sarili mo, sabi ng Panginoon. 'Di ba? Kasi tinatawag din tayo ng Panginoon para i-rise natin yung sarili natin, 'di ba? Nang paunti-unti. Kasi mataas yung pagtingin sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Sabi nga ni Pastora kanina Bernadette 'di ba? Walang bagay na nang hindi pa kayang ibigay sa iyo ng Panginoon kung kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo. No po? Kung kaya nang mamatay ng Diyos para sa iyo, ano pang bagay ang hindi niya kayang ibigay? Wala na po. 'Di ba? Kaya wag mo naman tingnang maliit yung sarili mo kasi iyang buhay mo na yan at buhay ko na to. No po? Inalay ng Diyos yung buhay niya para sa iyo at para sa akin para magkaroon ka. 'Di ba? Ng pagtingin na mataas, yung higher standard, 'di ba? Na sa kanya ka nakatingin. 'Di ba? 'Yun yung binibigay sa iyo ng Diyos. 'Di ba? Maliit man ang tingin sa iyo ng mga mata ng tao sa mundong ito, hindi sa mata ng Panginoon kasi inalay niya yung buhay niya para sa iyo. Amen? Kaya kung feeling mo wala nang halaga yung buhay mo, kapatid, tingnan mo yung ginawa ng Panginoon para lang bigyan ka ng bagong buhay. Kaya kung ikaw yung klase ng tao na iniisip mo magpakamatay na kasi puro na lang problema, puro na lang ganito, kapatid, may nagpakamatay para sa'yo, para magkaroon ka ng magandang buhay. Amen? Kaya wag natin sayangin. Know the value of your life. No? Tayo mga Kristiyano po, dito sa mensaheng ito, pinapakita sa atin at gusto ng Diyos na maano natin na ang sentro dapat ng buhay natin mga Kristiyano. Na po, yung performance po ng buhay natin. Na po, what I mean po, yung hindi ang performance ng buhay natin, yung mga ginagawa natin, but what Jesus Christ did for us. No? Hindi yung performance mo ang tinitingnan dito. No? Kasi yung performance mo, kapatid, at performance ko, maruming basahan sa harapan ng Diyos. Amen? Pero our righteousness right now, tinitingnan, kung ikaw ay born again na, hindi mo natitingnan yung righteousness mo sa mga ginagawa mo, kundi sa righteousness na ni Jesus Christ. Kaya nga wala yun. Lahat ng ginawa ni Jesus Christ, na po, yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, yun yung righteousness mo. Hindi yung performance mo ngayon. Hindi dahil tumulong ka. Hindi dahil may ginawa ko. Hindi dahil nag-mission ka. Amen? Hindi yun tinitingnan ng Panginoon. Amen? Kaya, every one of us, we fall short. Yun ang salita ng Panginoon. Wala sa ating perfecto. Diba? We fall short. Amen? Lahat tayo may pagkukulang. Amen? Some way, somehow, may pagkukulang tayo. Some way or another, may pagkukulang tayong lahat. Amen? Even we trust in the Holy Spirit to help us to live righteous sa buhay na to. Na nagdi-describe para sa atin. Dito sa Job 31, makikita natin dito, marirealize natin dito. No? Na we also failed. Diba? We fail. Diba? Nagpo-fall short pa rin tayo. Noon, nung panahon na yon sa kanila, ang cover po nila, ang kino-cover nila sa mga kasalanan nila noon, nag-aalay sila ng mga hayop. Amen? Sila Tatay Adan, nag-aalay sila ng hayop para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. But this time, kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, you don't have to cover yourself, anak. Hindi na. Sabi ni Jesus Christ. Kasi pinrovide ko na. Tatayuan mo na lang. Just run to Jesus. Sa mga panahon na feeling mo down na down ka na, run to Jesus. Kasi na-receive na natin forgiveness. Forgiveness sa lahat ng sin natin. Amen?
Kaya huwag tayo mag-purchase by our own work. Na po? But by the work of God in the cross. Amen? Yun yung dapat. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kinover up na tayo ni Lord. Amen? Kung si Tatay David, ay si Tatay Adan noon, 'di ba? Dinamitan niya ng damit, amen, ng hayop para mapatawad yung mga kasalanan niya. Kinoberan siya ng Panginoon. Ikaw, ang mismong dinamit sa'yo, damit ng Panginoon. Siya mismo, yung dugo niya. Amen, yung buhay niya. Para lang mamuhay ka ng higher standard, anak. Para makita mo yung kahalagahan mo sa akin. Para alam mo na yung righteousness mo ako. Kaya alam niyo po, walang bagay na tatalikuran pa natin dapat ang Panginoon. Matuto tayong yakapin yung value ng buhay na binigay ng Diyos sa atin. Dahil siya ang buhay. Dahil siya ang daan at siya ang katotohanan. Amen? Kaya kung gusto natin maging godly man o godly woman, tingnan mo yung buhay na yon ni Jesus. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Ama. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Na kami po ay tinuturuan mo sa mga oras na to. Hindi para, Panginoon, mabuhay sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Na ang mundo ang magtuturo sa amin. Na ang mundo, Panginoon, ang magpapakilos sa amin, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tuturuan mo kami kung paano mabuhay, Panginoon, kung paano maging tama, kung paano maging mabuti. Panginoon, salamat sa mga passages na to, Lord, na nag-show ng godly man at godly woman na pwedeng maging kami, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na hindi mo pinahintulot, Panginoon ko, kung paano maging matapat, kung paano hindi kami matangay ng lust of the flesh sa mundong ito, ng mga mata namin, ng puso namin, Panginoon Lord, na hindi kami maging adulterer, Lord God, sa harapan mo, na magkaroon kami, Panginoon, ng genuine heart na tumutulong sa mga mahihirap, sa mga servant, Panginoon, na itrato namin sila ng pantay-pantay. Lord, ibigay mo yung grace, Panginoon, sa bawat isa sa amin para mamahal namin yung mga tao na hindi ka mahal-mahal, even yung mga kaaway namin, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, na laging magpakumbaba. At makita namin, Panginoon, yung sarili namin sa higher standard because of your word, because of you, Panginoon, hindi sa mga sarili namin o yung mga ginagawa namin. It's all because of you, na ikaw yung mag-glorify namin, ikaw yung mapupurihan namin. Kasi alam namin na may Diyos, Panginoon, na nagpatawad sa amin. Na kahit na mga may kaaway kami sa mundong ito, hindi maging distraction ng buhay namin para hindi magpatuloy, Panginoon. Dahil whether we like it or not, Panginoon, marami ding magagalit sa amin kung paano maraming may nagalit sa'yo. But Lord, we are walking by victory, Panginoon. We're walking, Panginoon, nakasama ka. Ingatan at proteksyonan mo ang isip namin, ang puso namin, ang paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. Lord, salamat that we are ambassadors. Salamat that we are conqueror, Panginoon. Lord, mahalakaran nawa namin to, that we are blessed, Panginoon. Hallelujah. Gabayan at patnubayan mo ang bawat isa sa amin, O God, mula sa buhay, Panginoon. Hallelujah, ni Pastor Ami, Panginoon, ni Ma'am Annalyn, Lord God, in Jesus' name, ni Ate Cristita, hallelujah, ni Pastor Bernadette, Pastor Pastor Claus, Mark, Lord, si Ate Kat, si Ate Ninya, si Pastor Rene, si Nani Andrea, si Ate Veronica, si Ate Kelly Ann, si Pastora Ami, si Pastor Art, si Nika, Lord, si Pastora Shirley, si Jane, si Kuya June, si Ate Benita, si Kuya Samson, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, ang iyong lingkod, Ama. Panginoon, salamat po. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon, na bumusog sa amin, Panginoon. Salamat sa kaunawaan. Salamat, Panginoon, Lord, sa kabutihan mo sa iyong mga banal na salita, Ama. Salamat sa pure na puso na nililinis mo bawat araw at kiniklens mo na makasunod kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Let your will be done, Father. Ito po ang aking samot dalangin, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O God, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat po, Sis